Hello mga kalanghap! So for today's content ay magbe-bake po tayo ng tinapay. So ubi pandesal po ang ating i-bake. So ang una po gawin natin ay i-activate natin yung dry active yeast. So meron po ako dito 1/2 cup of milk. Dinalagay lang ako dito ng 2 teaspoons of dry active yeast. Then maglagay ng kunting asukal. Haluin at hayaan natin ito mag-bloom for 5 to 10 minutes. Set aside lang natin to. Nakikita nyo yan, lumulutang na sa ibabaw yung parang may bula-bula na. So next step ay ipaghalo-halo natin yung flour. Pero gamit ko dito itong, hindi to ano guys ha, promo. I mean, hindi to paid promo. Pero nakita ko lang to sa Filipino store, yung Miguelito Ubi Pandesal. So gusto ko lang subukan kaya binili ko. At syempre, hindi ko nakita guys na kasali na pala yung yeast dito. Pero itabi ko na lang to kasi ay nakagawa na tayo ng yeast. So next recipe na lang to gagamitin ko to kung gagawa tayo ng tinapay. So dalawang package po ang ginamit ko dito. Kasi naisipan ko kasi ubi pandesal na siya, so hindi na tayo maglalagay ng ubi coloring. Then ilagay na natin yung yeast mixture na milk. Ilagay ng isang itlog. I-follow lang natin yung instruction dito sa package. Then in need, so nagdagdag ako ng konting gatas, paunti-unti, kasi yung sa instruction ng package ay kulang pa, dry pa rin do yung ating dough, kaya nagdagdag ako. Pag nakikita nyo ganito na, napull na yung mga flour sa gilid, ilagay na natin ang ating butter. Kailangan room temperature siya, then in need natin ito hanggang sa maging elastic or maging smooth na yung texture ng dough. I-brush natin sa bowl na kahit na anong grease, mantika ba or butter. Medyo madikit siya guys, dumidikit. So, naglagay lang ako ng konting mantika sa aking kamay. Kunting-kunti lang. Takpan natin ito at i-rest natin for about, depende yan guys. Dito, depende na tagalan talaga kasi malamig na ang aming weather dito. So, once mag-double na yung size, i-deflate lang natin. Then dito, i-divide natin to kung ano yung gusto nyo. Kung gusto nyo medyo malaki or maliit yung inyong pandesal. So dito, gusto ko lang makagawa ng 8 pieces. So ang ginawa ko mo ay hinati ko sa dalawa. Then yung dalawa, hinati ko sa 4 each. Kaya nakagawa tayo dito ng 8. Sa breadcrumbs naman, ito ay homemade. Ginawa ko to in advance. So, kung hindi kayo marunong, madali lang yan guys sa paggawa ng breadcrumbs. Kung mayroon kayong tinapay dyan na plain white bread, i-toast nyo lang yan or i-bake nyo siya para hindi siya masunog. Then pag dry na, ilagay nyo sa food processor, din maglagay ng food coloring. At saka ibalik nyo siya sa oven. So, i-rest natin ito for about 15 minutes. Then, i-bake natin. Yun lang guys. Mga 20 minutes lang ang pag-bake natin dito. Thank you for watching.